7,100 islands, sabi nila. Hindi oras na para baguhin ang history books at mga mapa. Higit pa ang meron tayo sa 7,100 islands. Isama mo dyan ang napakagagandang mga bahura o coral reefs at ang milya-milya nating mga dagat na napakayaman. Ay nako Pilipino, swerte mo. Ang laya mo na, mayaman ka pa. Ang problema, meron kang kapitbahay na labas-masok na sa teritoryo mo, ninanakaw at dinudurog pa ang yaman mo. Atin to eh. Pero huwag mong alala. Pag-usapan natin ngayon. Pilipino, meron kang pag-asa at higit sa lahat, meron kang kalayaan. Sir Ryan, Sir Anton, itong mga areas na unoccupied, ibig sabihin ba yan free for all yan? Ano bang protocol dyan, Sir Anton? Sir Ryan? Well, ang sa amin naman sir is every time lumilipad kami sir, as long as di siya occupied, titignan namin sir kung meron siyang construction na nagagawa or kung sino lang yung isda. Yun lang yung ginagawa namin sir. Pinapasadahan namin, check namin, kinukuha na ng pictures. So far ba, Sir Anton, itong mga nangyayari sa atin sa China, affected ba ang flight path ninyo? Pag pumupunta kayo mula Puerto Princesa papuntang Costa? Hindi naman obstructed yung flight path namin. Kaso nga lang, minsan may mga times na may tumatawag over radios na winawarningan kami na lumalapit kami doon sa occupied na isla nila. Merong isang dating reef lang malapit sa Pag-asa. Dati reef lang, sinasabi ngayon ng mga piloto natin, parang island na dahil tinambakan daw ng China ng mga buhangin. Nagkakaroon na raw ng forma. Dati hindi mo raw nakikita sa malayo. Ngayon nakita mo na. Grabe talaga. Mas kilala sa tawag na Spratly Islands, pero marami ang iba-ibang pangalan ng mga isla, bahura at daan ng dagat ng teritoryong ito. Para sa atin, ito ang munisipalidad ng mga Isla ng Kalayaan o Kalayaan Group of Islands. Papunta tayo sa pinakadulong bayan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Lagpas 24 hours by boat. By plane naman, pwedeng 1 oras, pwedeng lagpas 3 oras. Kung galing kang Puerto Princesa, ay maaabot mo na ang pinakakanlurang bayan, mga kapatid, ng Pilipinas. Ito po, ang Pag-asa Island sa munisipalidad ng Kalayaan. Akala namin, ang tanging makikita dito ay mga sundalong na destino para bantayan ang isang maliit na tipak ng lupa sa gitna ng kawalan. Pero ang nadatna namin, isang buhay na komunidad. Mas marami ng sibilyan ang nakatira dito kaysa militar. Ngayon, mahigit 100 residente na ang naririto, kasama ang buong pamilya. May ospital, simbahan, munisipyo, airstrip, mga tindahan, police station at kulungang walang laman. Mulat sa Puldao ay wala pang malaking krimen na nagaganap dito. Si Tomas Cloma, Pilipinong negosyante at maglalayag, ang una raw nagtayo ng komunidad sa mga islang ito. Noong Mayo ng 1956, kasama ng 40 iba pang kababayan, itinaas si Cloma ang bandila ng Pilipinas dito at tinawag na Free Territory of Freedom Land o mga Isla ng Kalayaan. Papasalamat po kami sa pag-welcome niyo sa amin dito at ako'y natutuwa makita na pinakadulong bahagi sa kanluran po na bayan. Ito po nakikita natin ay maliit. Ito po yung simbolismo ng lipunang Pilipinas. Ito yung basic microcosm po ng society. Nakita po natin, andyan po yung mga tagapangalaga, andyan po yung mga tagapagtanggol at narito po yung susunod na henerasyon. Ito po in a nutshell ang lipunan po natin at sana po ipagpatuloy niyo po yung ginagawa po natin sa mga tagapagtanggol. Maraming salamat po. Sa mga nag-aalaga, maraming salamat po. Sa mga bata, maraming salamat at
Pakabait lang tayo, mga bata. Karamihan sa mga residente ay marunong mangisda, kaya hinahango nila sa dagat ang kanilang pagkain. Dito, ang 1 kilo ng isda, kahit anong isda, 50 pesos lang. Pero sinasabi rin ng mga taga rito, nababawasan na ang klase at timbang ng mga isdang nahuhuli nila. Isinisi nila ito sa todo-todong dredging at reclamation activities ng China. Gaano ba kalaking area ng Bahuray na sira ng mga Chinese? Ay, malaki po yan yun dito, sir. Almost mga 3 hektarya yan, yung Bahura. Totoo. Yung dito lang po, sir, yung malapit dito sa amin na Bahura. Kinakalkal nila, yung malalaking corals, binabaligtad nila yun, sinisira nila talaga, kahit buhay na corals yun. Pag may kukunin sila sa ilalim, bibiray nila na yung propeller yun, hanggang sa bumaligtad yung corals. We have 3 traditional fishing grounds in the South China Sea. We have Scarborough Shoal, Macclesfield Bank, and the Spratlys. And China have all taken over of that. The Spratlys are a formation of extensive reefs. Now, the reefs are the breeding ground of fish. It takes 30 million years for that to form. And in 2 months, China destroyed 7 of those. Ang lapit na nito. Grabe yung ginagawa ng mga tao na to. Ay, taklobo, tinataas nila. Bukod sa China, ang mga barkong pangisda mula Vietnam or Taiwan ay araw-araw ding nasa dagat na ito para humakot ng mga giant clams o mga higanting taklobo o manghuli ng tuneto-neladang pugita. Ni hindi napapakinabangan ng maraming Filipino ang biyaya ng sarili nilang dagat. Nakakaiyak, malungkot na trahedya. Dinudurog ang mga corals at mga taklobo para gawing buhangin at walang habas na nangingisda. Dito lumalapit ang mga Chinese boats para manakot, manubok at magpakitang lakas. At pag nangyayari yon, ano ang ginagawa natin? Yes! Lagi naka-alerto ang mga taga rito sa mga fishing at mining expeditions ng mga banyagang barko. Ay naispatan silang Chinese fishing vessel na ngayon ay umaangkla doon sa may reef area. At itong mga tropa natin ipapunta ron para sawayin sila. Sinakay nila kami sa rubber boat na ito at ipinaranas sa amin kung paano nila binabantayan at dinedepensahan ang ating teritoryo. Kung tutuusin mo, no? Hindi ka layuan to eh. Sir, mga gaano kalayo to? Mula sa, yung barkong yan sa isla, gaano kalayo yan? Wala pa siyang 1 nautical mile from the shoreline. Wala pang 1 nautical mile, sabi ni CEO, mula sa shoreline. Pero ang lalakas ng loob nila, no? Napansin nila na parating tayo, kaya sila ay... Pumaporma na. 3 pala yan, ano? May mga maliliit silang bangka kasama. Kinakarga yung corals. No fishing, Philippine water! No fishing! Philippine water, no fishing! No fishing, my friend! Nakangiti lang sila eh, no? Out! Philippine water, no fishing! Ngayon, ina-ID nila yung barko. Dito sa isla ng Pag-asa, nasa frontline ka pala ng tunggalian. At maniwala kayo, dito talagang susukatin pala kung gaano mo kamahal ang iyong bansa. Sir, sa isang linggo, gaano kadalas yung mga ganitong apprehension ninyo? Halos sa isang linggo ay merong 2 beses na may mga ganitong sightings ng presence ng mga Vietnamese or Chinese poachers. Oo. Sa mga nagdaang taon, naging agresibo at asertibo ang China sa West Philippine Sea at South China Sea. This is the Chinese Navy. You are risking the security of our citizens. Leave immediately. Sabi ng China, tama lang daw na bantayan at protektahan ang dagat at islang sakop nila. Pero ang tanong, bakit inaangkin ng China ang mga isla, bahura, karagatan at seabed na mas malapit di hamak sa Pilipinas? This is Philippine Navy aircraft. We are flying over our Philippine airspace over. They have not actually explained the legal basis or historical basis of the 9 dash lines. They're very vague about it. The 9 dash lines have no coordinates. It's just started in the 1940s. In fact, they released it domestically in China in 1947. It's only in 2009 that they submitted it to the United Nations, and we protested that together with other countries. In 1935, a Chinese government committee was given the task of giving Chinese names to the features in the South China Sea
Now, it's important to say that at this point, no Chinese government ship went and surveyed these islands. They had no ability to do so. So all this committee did was take an existing British map and translate the names into Chinese. And so a lot of the times they translated a name. So for example, in the Paracels, Antelope Reef in English was simply, the name was translated as Lingyang Dao, which is just the Chinese word for antelope. But bizarrely, it's named after a British ship, the Antelope, that surveyed it. China claims that its southernmost border or territory is James Shoal. Now, James Shoal is not an island. It is not even a rock above water at high tide. It's fully submerged 22 meters below the surface of the water throughout the year. That's contrary to international law. You cannot claim a submerged area beyond your territorial sea as part of your border. James Shoal is 950 nautical miles from Hainan Island. The James Shoal, which is very close, 100 kilometers from the coast of Borneo, the name was just transliterated into Zhengmu. JM for James became Zhengmu. But the problem was, the mistranslation was, they didn't know what shoal meant. And so this committee that had never visited this part of the sea, didn't know what was there, decided that this was an island and proclaimed it to be Chinese territory. It's one of many examples where just a simple misunderstanding has led to a historical problem. Kung lumang mapa at mga bagong nakadrawing na linya, ito ang batayan ng China para gawin ang pamiminsalang nagaganap ngayon sa dagat. If you look at the 9 dash lines, the original map in 1947, it's entitled Location Map of the South Sea Islands. So, by implication, it was a claim to the islands, not to the entire sea. Ginagamit niya yung archaeology niya to claim territorial limits. Eh bakit tayo hindi? Meron naman panglaban dun eh. Kung itong claim mo, ito rin ang claim namin. Itong bahaging ito ng balangay na natagpuan daw sa Butuan at ngayon ay nakadisplay dito sa National Museum, pwedeng 320 o 990 AD pa raw ginagamit. Pero, laging ginagamit ng China ang kasaysayan. Bukang bibig nila, 2,000 taon na raw sila naglalayag doon sa inaangkin nilang karagatan. Pero ayon po kay Supreme Court Justice Antonio Carpio, sablay daw ang argumentong ito. China is saying that since 2,000 years ago, they owned the South China Sea. But China was always an agricultural economy. China was never a maritime power. Sailing society tayo, seafarers. Kasi mas marami ang dagat kaysa sa lupa ng ating pinagpupuntahan. Hindi ba alam ng China na noong pumapasyal ang mga ninuno nila sa mga dagat na ito, ang mga ninuno natin ang driver at navigator nila? We are more known to be the boat-oriented people. Ang karagatan ay ang ating highway. Dito nila nasimulan yung boat building capacity for long distance travel. Taong 2012 nang mahukay sa Butuan City ang pinaniniwala ang pinaka-antigong sasakyang pandagat. At sinasabi nila na bago pa man daw dumating ang kahit sinong dayuhang mananakop, etong mga barkong gaya nito ang naghari raw sa ating mga karagatan dahil sa kanilang bilis at tibay. Ito po ang balangay. Nakatala sa antigong kasaysayan ng unang tao na natutong tumawid sa dagat na ito ay mga tao ng mukha, pananalita, pangangatawan at uri ng pamumuhay ay kamukhang-kamukha ng mga katutubong mga Filipino. Nagbago lang naman ang usapan nitong nakaraang ilang taon. Nakakalungkot lang dahil mas matagal pang dihamak ang pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Filipino at ng mga sinaunang Tsino sa usapin ng Scarborough, Ayungin, Pag-asa Island, Mabini Reef, Subi Reef, Mischief Reef, at kung ano-ano pa. Mga kapatid, kung tutuusin, magkaugnay ang ating kasaysayan at ang ating kapalaran. Bago pa nagkaroon ng hari ng China, nung bata pa lang ang mga sibilisasyon, ang mga Austronesians mula sa timog ng mainland Asia ay tumawid sa dagat na ito para tuklasin at gawing tahanan ang maraming naglalakihang isla na sa ngayon ay mas kilala natin sa mga pangalang Malaysia, Indonesia, Sabah at arkipelago ng Pilipinas. Nung sumigla ang kalakalan sa mundo simula ng 13th century, nagkakapalitan ng mga produkto sa rehiyon na ito dahil tinatawid parot pa rito sa dagat ng mga ninuno natin. Sakay ng mga barkong kamukhang-kamukha ng ating antigong sasakyan pandagat, ang balangay. Matatagpuan na rin ang balangay sa mga tala ni Antonio Pigafetta, ang assistant ni Ferdinand Magellan noong kanilang nilakbay ang buong mundo noong 16th century. Pero mga kapatid, meron pananaw ngayon na ang balangay ay hindi lang simpleng sasakyang pandagat.
hindi lang simpleng patunay ng ating mahabang tradisyon at husay sa paglalayag at sa paggawa ng mga barko. Ito raw ay dakilang simbolo ng kadakilaan ng ating lahi. Kung kasaysayan ang ginagamit na argumento ng China, aba, ang sagot ng Pilipinas, kasaysayan din. In 1734, Father Pedro Murillo Velarde came up with a map. Map of the Philippines. It's a beautiful map. We call it the mother of all Philippine maps. And it shows Scarborough Shoal with a name. For the first time, Scarborough Shoal was given a name called Panakot. That is 213 years before China drew the 9 dust lines in 1947. So for more than 2 centuries before China even thought of the 9 dust lines, we already called Scarborough Shoal Panakot. Panakot din sana sa China ang katotohanan ito at sana itigil na nila ang pananakot sa mga kababayan nating nangingisda sa Scarborough Shoal at nabubuhay sa munisipalidad ng Kalayaan. Tahimik, simple. Yan ang unang mararamdaman mo pagtapak sa isla ng Pag-asa. Malinis at malinaw ang dagat, buhay na buhay at masagana ang yaman na makukuha dito. Maglakad sa tabing dagat, parang hindi buhangin ang tinatapakan mo. Sa sobrang pino at lambot, para kang nakayapak sa pulburon. Ganito ang buhay na makikita mo rito. Isang lugar na gugustuhin mong balik-balikan. Mahirap isipin na ang maginhawang katahimikan at kagandahan ito ay nasa gitna ng masalimuot, komplikado at umiinit ng agawan at alitan ng 6 na modernong bansa. Kung tutuusin, itong Pag-asa Island ang tinuturing na first line of defense natin dito, sa West Philippine Sea, mga kapatid. Pero, eto ang tanong. Ang pulisiya kasi ng Navy at Air Force na nakaistasyon dito sa isla, simple lang. Depensa, pagtatanggol. Paano ngayon? Kung mangyari, ang sabihin natin, ang hindi dapat mangyari, ang maging sobrang agresibo ng mga pwersa ng China. Gaano ba tayo kahanda sa maaaring mangyari? Bawat isa sa mga sundalin na ito nasa frontline ng isang malaking labanan ng mga bansa. Labanan na sa ngayon ay nadadaan pa sa usapan at negosasyon. Tanungin mo ang bawat isa sa kanila kung handa sila sa giyera, makikita mo sa mga mukha nila na noon pa man, nakapag-desisyon na amang ito, mas masarap daw ang panalo kung hindi dadaanin sa digmaan. May mga nagsasabi, Kapitan, we've lost the West Philippine Sea. No, it's not true. We're still here and I can assure you, hanggat nandito kami, patuloy kami nagbabantay dito sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. We may be losing some of the battles but we're not losing the war. Kung ang China ay may mga dambuhalang barko, mabibilis na eroplano at matataas sa kalibre ng baril, ang malinaw, ang pangunahing sandata ng Pilipinas ay batas. In the law of the sea, historical rights have been extinguished. But they're there now because they feel that they have the naval might. They will now claim the entire sea. They cannot do that. That's why we had to bring it back to UNCLOS. Is this allowed under the law of the sea? Sa totoo lang, hindi maganda may kapitbahay ka na kaaway mo eh. Wala noon pa, nung sanggol pa lang ang mga sibilisasyon, ang mga ninuno ng mga taga-Malaysia, Thailand, Indonesia, Brunei, Pilipinas at China, lahat sila ay kinailangan ang isa't isa para mabuhay at magtagal ang lahi sa bahaging ito ng Asya. Sa totoo lang, ang pinakawasong solusyon ay ang solusyon na magbubuklod sa ating magkakapit bansa at higit sa lahat, magbibigay ng kapayapaan at kasaganahan sa lahat. Tandaan po natin, hindi tayo manlalamang, pero hindi rin tayo magpapalamang. Mga kapatid, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang kapayapaan, at higit sa lahat, mabuhay ang kalayaan.